Magandang araw mga kapatid. Tayo ay magpapasalamat sa Panginoon dahil nandito naman tayo na muling nagkasama-sama para magampanan natin ang ating gawain sa tuwing linggo. Kaya tayo ay magpapasalamat sa Panginoong Hesus na binigyan tayo ng lakas ng katawan sa buong isang linggo at binibiyayaan niya tayo sa lahat ng ating natatanggap sa ating buhay. Kaya nandito tayo upang magpapasalamat sa Kanya at tatawagin ko ngayon si Sister Shirley sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na walang hanggan. Kayo po ang Diyos na aming ngayon at magpakailanman. Diyos, Diyos amang makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababang loob. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakalob sa amin, Ama. Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga ginagawa namin hindi karapat-dapat na inyong nakikita sa aming buhay, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad, Ama. Ama, kami po ay humihingi ng gabay at patnubay sa iyo, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang bumubuo ng gawain ito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Pagkalooban mo po siya, Panginoon, ng iyong talino na ang kanyang mga gagawin sa umagang ito, Panginoon, ay nawa po, Panginoon, ay magkaroon ng magandang uh, aming nararanasan, Panginoon, sa mga salitang bitaw niya sa galing sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, at ang lahat ng bumubuo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, ay tinataas ko sa iyo, Panginoon. Ang mga taga-Pilipinas, Panginoon, ang mga nag-viewing, ang mga nakikinig, at ang lahat ng nakikinig, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, ay kayo po ang aming uh, dapat kilalanin, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang mga gawain ito, Panginoon, na naririto, Panginoon, at kikipag-isa sa iyo, Panginoon, ang mga taga sa lugar namin ito, Panginoon, na iyo pong petisyonan kaming lahat ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabay at patnubay na ipinagkakaloob mo sa aming lahat, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, na nawa ang nakikinig at nakikipag-isa sa gawain ito iyo pong pagpalain at nawa, Panginoon, na nawa ang kanilang mapapakinggan sa araw na ito, Panginoon, at hindi lamang, Panginoon, sa ngayon at na ang kanilang nais ay kanilang makamtan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na bagong lapit sa gawain ito, Panginoon. Paspasan mo po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang bumubuo ng lahat ng gawain ito, Panginoon, ay iyo pong pagpalain ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. At ano man po, Panginoon, ang nararanasan namin sa aming buhay, kayo na po ang magbigay ng mga nararapat namin tanggapin, Panginoon. Marami po salamat sa iyong pagmamahal at iyong habag, Panginoon. At nawa, Panginoon, ipagpatuloy ninyo po ang aming mga hinaing sa aming buhay, Panginoon. Marami po salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Ito po ang samot na langin namin sa iyong banal na pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. As
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm 1, 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, that's the word of the Lord. Ngayon naman mga kapatid, tatawagin natin si Sister Merly sa kanyang IP. Magandang araw po mga kapatiran dito sa Pilipinas at sa lahat po ng mga nakikinig. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay nagmula kay San Marcos 13 verse 33 to 37. Mag-ingat kayo at naging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa balayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pagpapahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayo lagi dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa haping gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka hindi siya biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Handa na ba tayo? Ito isang katanungan na mainit na nagbibigay sa atin ng takot. Ang mahalaga sa Panginoon ay hindi kung anong kulang pa sa ating paghahanda, kundi ang ating ginawang pagsisikap na gawin ang dapat nating gawin ayon sa kanyang kagustuhan. Ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay hindi nakakatakot, bagkus ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung ating itutuon ang ating paningin sa ating kakulangan, matatakot na tayo. Ang nais ng Diyos ay aminin natin ang ating kakulangan at ituon natin ang ating paningin sa Kanya at lagi tayong magkaroon ng pag-asa. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat at siya lamang ang ating tanging pag-asa. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya dahil walang imposible sa Diyos at kaya niyang baguhin ang sinuman. Ang hangad lamang ng Diyos sa kabila ating kakulangan ay ang ating pagtitiwala sa Kanya.
Kaya huwag tayong matakot sapagkat butihin ng Diyos na lagi nagbibigay ng pag-asa sa atin. Aminin man natin o hindi, tayo ay maraming natatakot na mawala sa mundo. Sinasabi nila na hindi pa sila handa, yung may iwan nilang mahal sa buhay, hindi pa nila kayang iwanan ang mga bata, ang mga magulang na may mga sakit na kailangan pa nila ang kanilang kalinga, ang mga nag-uumpisa pa lang na maging ang nag-uumpisa pa lang na gumanda ang buhay ay hindi pa sila handa. Ngayon ngayon ko lang na-realize na talagang anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. Naaalala ko sa mga kasister ko na talagang malakas ang faith nila. Lagi nilang sinasabi, kahit naman kailan, pwede na akong kunin ng Panginoon. Kasi nakikita ko sa kanila kung gaano sila kalapit sa Diyos, kung gaano kalaki ang diwala nila sa Diyos, kaya nila nasasabi na anytime gusto na nilang makapiling ang Diyos. Pero sa ating mga hindi pa masyadong hindi pa ganun ang faith natin. Talagang natatakot tayo mawala sa mundo. Dapat lamang habang tayo nabubuhay ay mag-ipon tayo ng mga kabutihan dahil ito ang magiging sandata natin upang makapiling natin ang Panginoon. Huwag tayo mag-ipon ng mga luho, mga magagandang bagay sa mundo dahil sabi nga, pinanganak tayo ng hubad, mamamatay din tayo ng hubad. Ang ibig sabihin nun, ang lahat nating naipundat, lahat nating naipong mga bagay-bagay ay hindi natin madadala sa kabilang. Yun lamang po. Amen. Ngayon naman ating tatawagin si Brother Albert na siyang magbabahagi sa atin ng mga banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang hapon dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang gabi naman dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at sa mga taong maaaring makakita ng ating ginagawang ito na munting pag-aaral sa mga banal na salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat saan man dako kayo naroroon. At dalangin ko po na ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Tungkol po sa binasa ng ating kapatid dito po sa Aklat ng Marcos chapter 13 verse 32 and the following. Ang sabi po ay ganito, "But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leave his house and put his servant in charge, each with their assigned tasks, and tell the one at the door to keep watch. Therefore keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at the midnight, or when the rooster crows, or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch." Ito po kasing salitang ito ng ating Panginoon Jesucristo ay sinalitaan niya
almost 2,000 years ago. At ang salita pong ito, kung atin pong uunawain dito sa verse 37, ito po ang kanyang sinabi, "What I say to you." Sino po ang kanyang sinasabihan nito? Yung kanyang mga apostol. "What I say to you, I say to everyone." What's? Sinasabi niya sa kanyang mga apostoles at sa ating lahat. So tayo po ay karamay dito sa sinabing ito ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ba ang kanyang sinabi? Ang sabi niya rito, gawin nating pataas ng konti. "Therefore, keep watch because you do not know where the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight or when the rooster crows or at dawn." So, bakit sinabi niyang evening, midnight, o madaling araw, o sa pagtilaok ng manok? Kasi yan po ay, it signifies na iba't iba yung time zone ng tao. Iba't iba yung time zone. Maaring dito ay hapon, sa Pilipinas naman ay gabi. So, ito pong pananalitang ito ng ating Panginoon Jesucristo ay kumakatawan sa lahat ng bahagi ng mundo. Whether gabi, madaling araw, o hapon, o umaga, ito po'y kumakatawan doon. Ang pagdating po kasi ng ating Panginoon Jesucristo ay maaring kung dito sa UK ay hapon, diyan naman sa Pilipinas si gabi yung oras. Kasi ang pagbalik po ng ating Panginoon Jesucristo, makikita siya ng lahat. So wherever you are, isa lang yung pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi naman maraming Kristo ang darating na sa Pilipinas ay gabi. Dito na may ang pagpunta niya ay hapon. Hindi po gano'n. Kundi sa lahat ng time zone ay maaring dumating sabay-sabayan ang ating Panginoong Jesucristo. So kailangan tayo maging handa sapagkat sabi nga niya, hindi natin alam ang araw ni ang oras. Kasi yung nagtatakda po ng panahon, my dear brothers and sisters, yung Ama sa langit. Hindi po pinakikialaman ng ating Panginoong Jesucristo kasi ang kapangyarihang iyon ay sa Ama. Kaya nga po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa aklat ng Mateo 24:36, ito po sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. "But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." Pagdating po sa panahonan, sa iba't ibang panahon, doon nga po sa binasa ni Brother Randy nung, ewan ko ba kung nakaraang linggo, yung Ecclesiastes chapter 3 na may iba't ibang panahon. May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. Ang kapangyarihan po ng panahon at pagtatakda ng panahon nasa Ama, nasa Diyos Ama. Basahin ko po sa inyo. Sa aklat ng Acts chapter 1, verse 6, ito po sinasabi. Ang mga apostoles po nagtatanong. "Then they gathered around him," ito po yung mga apostoles, "and asked him, 'Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?'" Nagtanong po yung kanyang mga apostoles. Ito po yung nung siya sa kanyang muling pagkabuhay. Siya po muling pagkabuhay na ito. "Then they gathered around him and asked him, 'Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?'"
He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority." So pagdating po sa panahunan, sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang nagse-set up po noon ni ang Ama. Kaya sabi niya, walang nakakaalam sa oras at araw ng pagdating. Tanging ang Ama lang. Ayan. Pero sa kabila ng lahat na sinabi niyang hindi niya alam, kahit yung anak hindi alam, yung araw na yon, nagbigay naman ang ating Panginoon Jesucristo ng mga palatandaan kung kailan malapit na yon, my dear brothers and sisters. Balik natin doon sa Matthew chapter 24, verse binasa natin 36. Tuloy-tuloy lang natin yun. May mga palatandaan po yung pagbabalik eh. Ano? Ang sabi rito, ganito. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Kagaya po ng binasa ko sa inyo sa Acts chapter 1, verse 7, ang Ama po ang nagtatakda ng panahon at date. Kaya nga po, merong panahon ng pagsilang, merong panahon ng kamatayan, merong panahon ng pagtatanim, merong panahon ng pag-aani. Do sa Ecclesiastes chapter 3. At yung pong kapanahonang yun, ang kapangyarihan sa mga panahon ay yung Ama ang nagtatakda noon. Kaya ituloy natin, kahit na sabihin ng ating Panginoon Jesucristong hindi rin niya alam, ni ng mga anghel. Actually, alam din ng Panginoon Jesucristo kasi sinasabi niya yung palatandaan ng huling panahon eh. Ang sabi po ay ganito. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, kahit siya, but only the Father. As it was in the days of Noah, ito, binibigyan na niya ng clue, yung hour na yun at day. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Ayan o, ito mga clue. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be. Ito, binigyan na tayo ng clue eh. That is how it will be at the coming of the Son of Man. So ito, nagpapakita na alam din ng Panginoon Jesucristo kung kailan yon. Kaya nga ibinibigay niya yung clue. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Pagka po kasi yung lawlessness, wickedness ay namamayani na, talamak na. Mga palatandaan din pala yan na malapit-lapit nang dumating siya ang ating Panginoong Jesucristo. Ito, sinasabi pa rito, 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Ayan o. But understand this. Ito, another clue. If the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready,
because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Bakit po kaya ganito ang ginagawa ng Panginoon Jesucristo? Bakit hindi pa niya sabihin by 2050 darating na ako? Bakit? Ay kasi po mga tao saka lang yan magbe-very good pagka 2049 na. Ay pag sinabi mong you do not know what day or hour, kailangan araw-araw magpakabuti ka. Araw-araw sumunod ka sa kanyang mga banal na salita. Kasi you do not know. Ayan, sabi rito. So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. So, yung pagiging ready, araw-araw nagagawin natin yun. Araw-araw. Kasi nga, ang kanyang warning dito, kung kailan pa hindi mo ini-expect na darating, saka biglang darating. So, we must be ready. Ay, paano ba ang pagiging handa? Ay, di sundin mo lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. At ikaw ay magiging handa. Mahalaga yun. Kahit nagaano ang kabigat, ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, yung mga persecution, sige-sige lang sa pagsunod sa kanyang banal na salita. Kasi nga, hindi natin alam ang oras ni ang araw ng kanyang pagbabalik. Kaya kailangan nating gampanan ang ating tungkulin ng buong husay, mga kapatid, hindi lamang tuwing araw ng linggo. Ayan ang sinasabi. Tingnan ninyo na ang hinihiling ng Diyos ay we must be ready at all times. Ito, sa Matthew chapter 10 verse 22, ito sinasabi niya. You will be hated by everyone because of me. But the one who is stand firm to the end will be saved. So until the end, kailangan tayo ay maging firm sa ating pananampalataya at pag sinabing firm sa pananampalataya, firm sa pagsunod sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban, nakatitiyak tayo na tayo'y maliligtas. Pero yung katiyakan yan, my dear brothers and sisters, sa huli na lang yan. Kasi hindi naman natin alam kung ang magde-decide kasi noong bagay na yon ang Panginoon. Kung tayo ay magtagumpay. Ang tinatawag po kasi ng Bibliyang pagtatagumpay ay yung pagtatagumpay na nakamit mo yung iyong inaasam-asam na buhay na walang hanggan. Babasahin ko sa inyo isang uri ng pagtatagumpay na binabanggit sa Biblia na pag tayo'y nagtagumpay ay tayo nga ay sa kanyang banal na kaharian. Ito po, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 50, ito po sinasabi, my dear brothers and sisters. Ito. Ito po sinasabi, I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself
with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: death has been swallowed up in victory. Yan na po ang pagtatagumpay. Kapag tayo nabihisa na yung ating Tagalogin nga natin ito, my dear brothers and sisters, nahihirapan kasi akong English Hindi kasi ako English Nasaan ba yung aking wikang Tagalog na Biblia? Nasaan ba yung aking Tagalog Bible? Ito po, my dear brothers and sisters. Ire. Sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Yan po, Tagalog na itong babasahin ko para mas madali. Yung pagtatagumpay po ito. Verse 50, ito. Sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So my dear brothers and sisters, mayroong pagbabago na magaganap sa ating pagkatao. Ano ba yung mga pagbabagong magaganap sa ating pagkatao bago tayo pumasok sa kaharian ng Diyos? Kasi sa kaharian po ng Diyos, hindi makakapasok yung flesh and blood. Malinaw po yung sinasabi rito na yung laman at ang dugo ay hindi makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya kailangan po yung pagbabago ng ating pagkatao. Ito po ang sinasabing pagbabago para tayo masabing tagumpay sa ating pananampalataya sa Kanya. Sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kailangan natin pala ang glorious body. Narito isinasaysay ko sa inyong isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. So meron palang pagbabagong magaganap sa atin. Ito po sa mga magtatagumpay. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, hindi pala mahirap sa Diyos yung baguhin yung ating mortal body to a glorious body. Kasi yung mortal body po, hindi papasok doon. Flesh and blood po yun Kaya kailangan natin ang glorious body. At yun po magaganap at kayang gawain ng Diyos sa isang kisap mata. So makikita po natin dito ang kapangyarihan ng Diyos na kayang baguhin ang ating pagkatao. Ito, narito isinasaysay ko sa inyong isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Yung mga tutulog po mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa paanong paraan? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak ng trumpeta, sapagkat tutunog ang pakakak o yung trumpeta at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So iyan po sinasabi ng Biblia. Ngayon, pagka naibalik na yung ating mortal body dahil galing sa libingan, ay tayo'y bumangon sa salita ng Diyos na walang kasiraan. Yung ating pagkataong ito muling magdudugtong-dugtong yan. At sa verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Gayunman, pagkata sa ating muling pagkabuhay na merong mortal body, babaguhin tayo at bibigyan tayo ng glorious body like the glorious body of our Lord Jesus Christ. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatay magbihis ng walang kamatayan. Ito, datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan,
Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. That is the only time that we can say that we are victorious, my dear brothers and sisters. Victorious. Why victorious? Sapagkat tayo po ay bibigyan na ng glorious body ng Panginoon na pagtagumpayan ang lahat ng kasalanan, kasi itinuturing po ng banal na kasulatan na ang paggawa ng kasalanan ay kamatayan. At upang tayo maging victorious, dapat maging matagumpay tayo laban sa kamatayan, laban sa lahat ng uri ng paggawa ng masama, at doon pa lamang magaganap ang tunay na victory ng ating pananampalataya sa Diyos. So sinasabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan, and that is being victorious, my dear brothers and sisters. Babasahin ko ulit sa inyo ang aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 22. Ito po sinasabi, my dear brothers and sisters, at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Nagaganap na ba sa inyo na dahil sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos, kahit ang iyong anak, kahit ang iyong kapatid, hindi ka matanggap at ikaw ay parang pinupulaan, nakakaranas na ba kayo ng ganyan? Kasi yan po sinasabi ng Biblia, at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ako nga ay pinapaalis sa isang lugar dahil minimislead ko raw ang tao sa pagbabasa ko ng Biblia. Kapopuotan ka, my dear brothers and sisters. At yan ay bahagi ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas. Ibig sabihin, simula nang tanggapin mo si Kristo hanggang sa huling hininga mo, my dear brothers and sisters, ay manatili ka sa kanyang mga banal na salita at kanyang mga aral. Magtiis ka. At sapagkat yan ang palatandaan ng iyong kaligtasan at diyan ang pagtatagumpay, my dear brothers and sisters. So, balik nga ulit tayo sa binasa ni Sister. Ano ba yung binasa ni Sister Merly? Chapter 13. Verse 32. Ayan. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Tama po yun, my dear brothers and sisters. At binasa ko na sa inyo yung Acts chapter 1, verse 7, na ang authority about times and season ay nasa kamay ng ating Ama, makapangyarihan sa lahat na nasa kalangitan. Be on guard, be alert. You do not know what time will come. It's like a man going away. He leaves his house and put his servant in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows, or at the dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. Kaya tama yung sabi ni Sister Shirley, lagi tayo, Sister Merly pala, lagi tayong gumawa ng mabuti. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Huwag tayong magsawa. Yan din po sinasabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga tiga-Galatia. Sabi po niya ay ganito. Ito po sabi niya, let
us, Galatians chapter 6 verse 9. Tatandaan po ninyo yung aking mga binabasa para, my dear brothers and sisters, meron kayong reference at mapatunayan ninyo sa inyong sarili na ang hangad ko ay ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kaligtasan din ang kaluluwa ko, my dear brothers and sisters. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So mahalaga po, hindi tayo give up. Ha? Sa paggawa na mabuti. Never give up. Kasi merong iba ako'y sawan-sawa na. Lagi na lang akong tumutulong. Unang-una sa pamilya mo. Tulong na lang ako ng tulong. Parang ako nagsasawa na. Inaabuso na yata ako Pero ano ang payo ng Biblia? Kung gusto mo na umani, ang sabi rito, let us not become weary in doing good. Ano ba yung good na sinasabi? Maraming good sa tao, pero hindi good sa Diyos. Ang sinasabi rito, yung doing good, yung good na turo ng Diyos. Kasi ang utos po ng Diyos ay mabuti at banal ayon sa Biblia. Sa aklat po ng Roma chapter 7 verse 12, ang kautusan ay banal, ang kautusan ay mabuti. Kaya hindi lahat na maaaring mabuti sa tao, hindi naman mabuti sa Diyos. Ang mabuti sa Diyos ay yung mga utos niya na iyong ginagawa at iyong sinusunod. Yun ang mabuti sa paningin ng Diyos. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Never give up, my dear brothers and sisters, in doing good. Kasi ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Never give up. Maaring isipin ninyo, masyadong talo na ako. Masyado akong naabuso ng aking kapwa dito sa lupa, pero hindi sa langit, my dear brothers and sisters. Therefore, sa verse 10, Galatians chapter 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, pag may pagkakataon, kasi yung kagaya po na nasabi ko sa inyo, ang pagkakataon nawawala. Bakit ko po nasabing nawawala ang pagkakataon? Gusto mong pangantulungan na iyong kapatid, namatay na di magsisisi ka. Kung kailan papatay, saka kung gustong tulungan siya, ako'y naaawa sa kapatid ko, ay patay na. Paano ka pa makakagawa ng mabuti sa kanya? My dear brothers and sisters. O ikaw, nung kalakasan, gustong-gusto mong tumulong sa iyong kapatid, hindi mo ginagawa, ay nagkaroon ka ng rayuma, hindi ka na ngayon makapagtrabaho, paano ka pa makakatulong niyan, my dear brothers and sisters? Kaya yung opportunity, nawawala rin yun yung pagkakataon. Habang may pagkakataon, yan ang ibig sabihin nun, habang malakas ka pa, habang maipapadama mo pa yung iyong pagtulong at pagmamahal sa iyong kapatid. Kasi pag namatay na po siya, wala ka na magagawa. Sayang ang panahon, umiyak ka man, hindi naman maibabalik na. Baka ikay hagulhol dahil nawala na siya. Pero kahit na ano pa ang luha mo, hindi mo na maibabalik yung nakaraan. Nasayang yung oportunidad na ikaw ay makagawa ng mabuti sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kapwa-tao, my dear brothers and sisters. Ayan, Kaya wag kang give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Sa lahat ng tao, gumawa ka ng kabutihan. Huwag kang magsasawa. Huwag kang manghihinayang. Dahil aanihin mo, nagtatanim ka ron, kapatid, nagtatanim ka. At sa due season, you will reap a harvest if you do not give up. If we do not give up. Kasali pala ako doon. Ayan, my dear brothers and sisters. Let us do good to all people, especially to those who belongs to the family of believers.
lalo na po doon sa mga kasambahay sa pananampalataya. Tayo po kasi nasa isang bahay. Sister Merly, Sister Shirley, Sister Levi, Sister Elvira, sina Sister Amor, sina Sister Joy, yung sina Sister Shirley, Sister Eileen. Tayo po ay nasa sa isang bahay, isang pamilya. Ano po bang bahay yun na tayo nasa sa isang? Ngayon po, nandito po tayo sa sinasabi rito. Ito po yung bahay na tayo'y iisa. Ang sabi po ni Saint Paul in his letter to the 1 Timothy chapter 3 verse 15, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household. Sino po ba yung household? Yung sambahayan ng Diyos. Which is the church? Yung po pala yung church o yung simbahan of the living God, the pillars and foundation of the truth. So, tayo po ay nasa sa isang bahay, isang sambahayan po tayo. At yun po ay yung iglesia ng Diyos. At tayo po, napakaswerte, tayong nandito sa household of God, tayo ay binili ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa aklat po ng Gawa, chapter 20, verse 28. Hindi po naman lahat ay nabili ng dugo ng ating Panginoon Hesukristo. Ito po ay nabili ng dugo, yung kanyang household. Keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseer. Be shepherd of the church of God, which He bought with His own blood. Sino po yung binili ng kanyang banal na dugo? Yung iglesia ng Diyos. So we are lucky to be included, to be a member of the Church of God. So my dear brothers and sisters, kung tayo po'y kabahagi ng household ng ating Panginoon, kailangang ang buong pagkatao natin ay masaklaw ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ganitong paraan, nakatitiyak tayo na tayo'y magiging matagumpay sa ating pananalig at pananampalataya. Lagi nating tatandaan, lagi tayong dapat na maging handa, alerto sa araw-araw, alert saan at handa saan sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa kanyang mga banal na kalooban. Huwag kang manghinayang, my dear brothers and sisters. Tandaan nyo, ang ating maigsim buhay dito sa daigdig ay may kapalit na walang hanggang buhay sa kabila. Kung tayo man ay nakakaranas ng mga kapighatian at paghihirap sa daigdig na ito, sa kabila may naghihintay na isang uri ng buhay na walang katapusan. Doon po ay everlasting. Kung dito'y nagwawaksang ating buhay sa 100 taon, sa 80 anyos, sa mga iba't ibang edad, sa kabila, yung ating pinagpunyagian na kung saan tayo nakaranas ng mga persecution, kagaya ng mga unang first Christian, ay may nakahandang regalo sa bawat isa sa atin. Basahin nga po natin sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 19. Ito po ang sinasabi. Verse 20 na po. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly body so that they will be like his glorious body.
Pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, siya ang magbabago ng ating mababang pagkatao. Our mortal body will be changed in the twinkling of an eye so that we will be like His glorious body. So, doon po sa panahong iyon ay napakasarap na ating isipin ang mga bagay na ito. Pero tayo po'y nandito pa sa daigdig na ito na kung saan tayo nakikipagtagisan laban sa kasamaan, kabutihan laban sa kasamaan. Stand firm with your faith. Gaano mang katagal ang ilalagay natin sa daigdig na ito, mamuhay tayo sa pananampalataya, mamuhay sa pagsunod sa kanyang mga aral, maging matatag sa ating buhay pananampalataya araw-araw. Lagi nating isangguni ang Diyos sa ating mga lakad, sa ating iniisip, sa ating mga plano, sa ating mga pangarap sa ating buhay. Isama natin ang Diyos. Kasi sabi niya, siya magtutuwid ng ating mga daan. Basahin nga raw natin doon sa aklat ng Kawikaan, chapter, ito nga po, ito po sinasabi. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung lahat ng ating mga pinaplano ay dapat natin isangguni sa Kanya. In their hearts, human plans their course, but the Lord establishes their step. Kung gusto natin ng isang matagumpay, kapaki-pakinabang na buhay, bawat anggulo ng ating buhay, let us seek advice from the word of the Lord, and you will be wiser than anybody. Ang salita po ng Diyos nakakapagpatalino ng higit sa ating mga teacher o mga naging profesor sa daigdig na ito. Dito po sa aklat ng 119, verse 97. Ito po, ang sabi po ay ganito, para tayo maging matalino sa pang-araw-araw nating buhay. Ang sabi po ay ganito, oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Gusto mo maging matalino? Simulan mo na ang ilagay sa iyong isipan at sa iyong puso ay ang pagninilay sa kanyang banal na salita. At sa verse 98, your command are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precept. Bakit daw ikaw ay mas malawak ang pagkaunawa mo kaysa mga nakakatanda? Dahil sa sinusunod mo ang kanyang kautusan. And 101, verse 101, I have kept my feet from every evil path so that I might obey your word. Gusto mong mailayo ang iyong sarili sa pagkakasala, sundin mo ang kanyang mga utos. So my dear brothers and sisters, kailangan, sabi nga ni Sister Merly, ay gumawa tayo ng mabuti araw-araw. Sumunod tayo sa kanyang mga kautusan. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, my dear brothers and sisters. Dahil pagka sa langit tayo nag-ipon, walang makakaagaw noon, my dear brothers and sisters. Basahin natin sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 20. But store up for yourself treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So, doon tayo sa langit. Pero paano tayo makakapag-impok sa langit? Tayo nandito pa sa lupa. Sabi ni Sister Merly,
Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Ayan, oh. Sa verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. So my dear brothers and sisters, kailangan din natin ng pera. Pero not to the extent na ito ang kukontrol sa ating buhay. Kailangan tayong kumontrol sa pera sapagkat kapag kang isang tao ang kumontrol na ay ang pera sa kanyang isipan at puso, ganito po kasi ang nangyayari sa 6:10 ng 1 Timothy, ito po sinasabi. For the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So tayo po ang Panginoon ng hari sa pera. Ibig sabihin, hindi tayo ang magsisilbi sa kayamanan, kundi ang kung mayaman kayo ay kailangang kayo ang kumontrol sa pera. Sapagkat ganito po ang utos ng Panginoon sa mayayaman, my dear brothers and sisters. Ang sabi po sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly provide us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. In that way, my dear brothers and sisters, yung kayamanan mo rito sa lupa ay nagagawa mong mag-impok din ng kayamanan sa kabila. Sa paanong paraan? They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Kaya ang isang Kristiyano ay palabigay, laging bukas ang palad sapagkat pag isinirado mo yung palad sa pera, hindi ka rin mabigyan ng Diyos ng kayamanan. So dapat ay laging bukas, handang magbigay sa iyong kapwa. At sa ganitong paraan, nakapagpapautang ka sa Diyos. At ang Diyos na siyang may-ari ng buong sanlibutan ay nagkaroon ng utang sa iyo na sa takdang panahon, higit pa sa iyong inaasahan, ang kaya niyang ibayad sa iyong nagawang mabuti. Kanino? Sa Diyos? Hindi. Sa isang taong nangangailangan ng tulong. So, huwag tayong manghinawat sa paggawa ng mabuti. Sa pagtulong, lalo na po sa mga kapuspalad. Sa Pilipinas, napakaraming kapuspalad. Hindi na tayo lalayo. Maaring sa ating mga kapitbahay, kasambahay, my dear brothers and sisters. Sa hapon pong ito, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. At sa kay Sister Merly, na ginamit din ng Diyos na maging patutuo sa kanyang buhay na kung paano ang isang Kristiyano ay dapat na mamuhay ng ayon sa banal na kalooban ng Diyos. At sa hapon pong ito, lagi po nating tatandaan, huwag tayong manlupaypay, panghinaan ng loob sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sapagkat tayo po ay nag-iimpok ng kayamanan din sa kabila. At lagi po nating tatandaan, kapag tayo ay generous, ang Diyos din ay magiging generous sa bawat isa sa atin. Nawa ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan at ang banal na Espiritu siya maghari sa bawat isa sa atin ngayon at sa darating na panahon ng ating buhay. God bless you all. In Jesus' name, amen.
O Diyos, sa iyong lahat ang pagsamba luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay ko nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Maraming salamat po, Panginoon, sa
Isang linggo na naman, Panginoon, na natapos na naman namin ang aming tungkulin, Lord, sa pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at naway may sa puso namin lahat, Panginoon, ang aming naririnig, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Albert, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa paggamit ninyo sa kanya, Panginoon, sa para maibahagi niya sa amin lahat ang kanyang mga nalalaman, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Lord. At naway bigyan niyo siya lagi, Panginoon, ng malusog na pangangatawan at mas marami pang kaalaman, Panginoon, na masaliksik niya, Panginoon, upang mas marami pa siyang maibabahagi sa amin, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat, Lord, sa paggamit ninyo sa aming lahat, sa lahat ng mga partisipasyon sa aming gawain ito, Panginoon, sa aming lahat, Lord, na pagbibigay ninyo ng malusog na pangangatawan, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord. At maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Lord, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aming gawain, Lord, naway magpatuloy, Panginoon, ang aming pagbuo sa gawain ito, Panginoon. At naway dumami pa kami, Panginoon, sa pamamagitan ninyo, Lord. Naway dumami pa kaming makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At naway mga yaya namin lahat, ang aming buong pamilya, Panginoon, at sa mga kaibigan pa namin, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo ang aming buong pamilya, Panginoon, kung saan mang dako sa mundo, Panginoon, ang lahat ng pamilya namin, Panginoon, naway gabayan at proteksyonan niyo po silang lahat, Panginoon. At ang lahat din po, Lord, ng mga taong may mga karamdaman, Panginoon, naway pagalingin niyo po silang lahat, Panginoon, at ang lahat ng mga taong mga nasalanta ng mga kalamidad, Lord, sa mga nagsasuffer sa mga kahirapan, Panginoon, sa buhay, Lord. Naway lagi niyo silang proteksyonan, Panginoon, at maimulat sa kanila, Panginoon, ang paniniwala pa rin sa inyo, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway lagi niyong i-guide, Panginoon, ang aming Pangulo, Panginoon, at ang lahat ng kanyang mga kasama, Panginoon, na magpapatakbo ng Pilipinas, Panginoon, naway magpatuloy, Panginoon, ang pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas, Lord, nang maibsan ang kahirapan, Panginoon, ng aming mga kababayan, Lord. Ganon din po, Lord, naway ilayo niyo po, Panginoon, ang sakit ngayon na kumakalat sa Pilipinas, Panginoon. Naway mawala na po, Lord, ang sakit na yan, Panginoon, na siyang makasagabal sa paghahanap buhay ng aming mga kababayan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking buong pamilya, Panginoon, at ang aking mga anak, Lord, na sa kasalukuyang bibiyahe ngayon, Panginoon, pauwi ng Pilipinas, Lord. Naway gabayan at proteksyonan niyo rin po sila, Panginoon, sa kanilang biyahe, Panginoon, ng makalapag ng maayos, Panginoon, ang sinasakyan nilang eroplano sa airport, Panginoon, at naway makarating sila ng matiwasay sa aming lugar, Panginoon. Liwanagan niyo po, Panginoon, ang aking bayaw na magmamaniho sa sasakyan, Panginoon. Pangunahan niyo po siya, Panginoon. Kayo po ang hahawak ng manibila, Panginoon, ng makarating po na ligtas ang aking pamilya, Panginoon, ang aking mga apo at ang aking mga anak, Lord. Naway makarating sila ng ligtas sa aming lugar, Panginoon. Maraming salamat din po, Lord, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Lord. Sa lahat ng mga binigay ninyo, Panginoon, na kabutihan sa amin, Panginoon, sa pag-guide ninyo sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo itong aming amo, Panginoon, naway bigyan niyo pa po siya, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan, Lord, at sa mahaba pang buhay, Panginoon. Naway pagalingin niyo pa po siya, Panginoon, at alam niyo po, Lord, na ito po ang pinagkukuhanan namin ng aming pinagsusuporta sa aming pamilya, Panginoon, at makakapanawa, makatulong din kami sa aming kapwa, Panginoon, na mga nangangailangan, Lord. Maraming salamat, Lord, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, naway sama-sama pa rin kaming mga magkakapatid namin dito sa gawain ito, Panginoon. At naway madagdagan pa kami, Panginoon. Naway sama-sama pa kaming makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway
Lagi niyo kaming gabayan, Panginoon, at i-guide kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga desisyon sa buhay, Lord. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat mga kapatid, at naway hanggang sa isang linggo na naman, magkasama-sama tayo. Maraming salamat sa kay Brother Albert, kila Sister Merly, kila Sister Shirley, Sister Levi. Maraming salamat lahat sa mga partisipasyon ninyo sa gawain ito. At naway hanggang sa susunod na linggo, mga kapatid, magsama-sama tayong muli na makinig ng ibabahagi ni Brother Albert ng mga banal na salita ng Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Hello.